O mga kababayan, tingnan nyo itong mga kaanimalan nito mga bangag administration sa kakampi ng mga Pinklawan, Bangagan, Pulahan at lahat ng mga kababayan, mga tulpukan. Kasali na. Matapos silang bakbakan si VP Sara mga kababayan, i-demolition job sa House of Representatives at itapunan ng issue ng impeachment. Pa-survey agad sila dito sa kanilang false, true or false sa Pulse Asia Survey. Na sila lang din ang naniwala mga kababayan. Tabla na daw si Tolpo at si VP Sara. Wow, 46 na daw mga kababayan kung head to head daw. Diyos ko. Tapos si Lady Robredo versus VP Sara. Talagang pinagtutulungan nila si Sara, no? Lahat versus Sara. Kaunti na lang daw ang lamang mga kababayan. 51 versus 43. Pero kung si Tulfo daw mga kababayan, mas malaki ang tsansang tatalunin si Sara Duterte. Sila lang din ang naniwala mga kababayan. Sila lang din ang nag-for-survey niyan. Sige, mag-ulol pa kayo. Dahil habang nanluloko kayo sa inyong survey, kayo lang din naniwala sa inyong kasinungalingan. Pero ang problema dito mga kababayan, kung mandadaya, gagamitin ang survey para sabihin, yan ang survey, mind conditioning na mga kababayan Ang mga animal na to, sinong maniniwala mga kababayan na kayang talunin tulpok si VP Sara Duterte? Na kung ngayon pa lang magtatanong ka, wala nga satisfied dyan kay Tulfo mga kababayan, hindi nga niya natapos yung hearing sa PCSO. Lalong-lalo na si Robredo, tinalo nga yan ni Bangag, na naambunan lang ng mga Duterte. Kaya mga kababayan, mayroong analysis dito si Harry Roque, panoorin niyo po po ng Committee on Injustice, yung articles of impeachment at committee report na nag-iendorso ng articles of impeachment laban kay VP Sara sa plenaryo. Dadalhin na sa plenaryo. Ang sabi ni Amy mga kababayan, nagkakaroon na daw ng takutan. Di ba marami sa mga buhaya mga kababayan na nakatanggap na ng datum dahil sa flood control? Silang lahat binusog ni Marcos, tinatakot na daw ngayon ng kaso. Kasama yan mga kababayan sa sa blackmail kung hindi sila pipirma. Kahit sinong bumoto na kontra sa botong ito. Hindi ko maintindihan kung saan napunta yung mga nagtatanong dati, mga Rufus Rodriguez. Hindi sila dumalo ata hindi sila dumalo. Yung unanimous na sabi nila mga kababayan, hindi nga unanimous yan. Hindi nila pinadalo yung siguradong no mga kababayan. 67 lahat sila sa Committee on Justice mga kababayan 67. Hindi nila pinadalo yung nagno-no para masabing unanimous. Sila miyembro ng Committee on Justice. Pero ito pong si Rufus Rodriguez, parang sigurado po ako na siya talaga ay miyembro. Ewan na natin kung nakita ba natin si Rufus? Ewan na natin. Pero malalaman natin ang boto mga kababayan sa plenaryo. Lahat sila. Ulit na boto mga kababayan kahit kung anong Committee on Justice ka o hindi. Pero sigurado na tayo mga kababayan na yung 55 na pinalusot. Boboto na yan ng yes. Bakit mo palulusutin? Di ba? Committee on Justice. Di ko rin po alam kung itong si Congressman Marcoleta ay member din. Hindi siya member. Kaya nga hindi siya pwedeng mag-question. Motion lang ang kanyang pwede mga kababayan. Dahil hindi siya miyembro ng Justice Committee. Hindi siya pwedeng mag-vote. Committee on Justice. Pero nagtaka din tayo dati niyan nagtaka din tayo. Pero yun pala, hindi pala siya membro. Para po, ang unanimous na boto na 55-0, para nga po... Scam yang unanimous. 67 silang lahat. Unanimous lang ang present dahil hindi nila pinadalo ang nag-no. Probahan itong committee report at draft articles of impeachment lamang kay VP Sara. So alam po natin na ito po ay padadala na sa plenaryo at pagbubutuhan po. Time to shine na si Sandro Marcos. Members na 106 pabor dito sa articles of impeachment. Ito kayang-kaya yan mga kababayan nila. Huwag na kayong umasa ng milagro. Talagang lulusot yan. Ang sa atin lang mga kababayan, sana i-deklara yan as soon as possible na unconstitutional ng Korte Suprema. Ay diretso na sa Senado at yung naaprobahang articles of impeachment ang isasangpa sa tinatawag na impeachment complaint laban kay VP Sara sa Senado. Diyos ko Lord, si Sara pa ang ipapa-impeach, no? Samantalang si Bangag mga kababayan, ang grabing kasalanan sa bayan. Siguro po, hindi na nakakapagtaka na ganyan ang boto sa komite. Bilang dating miyembro po ng Kamara, talagang matindi po ang pressure sa mga committee members ng Committee on Justice. Naalala ko po, nung kami ni Gwen Garcia ay naghain ng impeachment complaint laban kay Andres Bautista,
At ang basehan namin ngayon ay dahilan kung bakit nagtatago si Andres Bautista, dating chairman ng COMELEC sa Amerika, yung panunuhol nga po ng Smartmatic. No? Noong mga panahon pong yon, kinampihan ng committee ng House Majority Floor Leader, Fariñas, at ng committee chairperson, si Andres Bautista. Kasi po ay pareho silang mga graduates ng Ateneo Law School. No? Andres Bautista, yung mga kababayan, latigo din daw, na papatusok din daw doon yun sa puwet. The verticalitis din. Wala po kaming kalaban-laban. At talaga mang pong bilang minorya, dadalawa lang kaming bumoto para ma-endorso ang articles of impeachment at ang impeachment na laban kay Andres Bautista. Di ba yan ang kalaban ni Bangag, mga kababayan? Di ba? Sabi niya, dinaya nga daw siya ni Andres Bautista sa COMELEC, sa Smartmatic. Smartmatic. And then, nung naging presidente si Bangag, bakit hindi niya pinahabol, mga kababayan? Para masabi talaga, ako nanalo na vice presidente. Wala. Silent sila Subudo lang pala yung mga kababayan. Pina-fight nila na nanalo sila noong 2016 na vice president. Bangag talaga, Bangag. Mabuti na nga lang po, kami ay nasuportahan ng presidente at sa pamamagitan ng boto ni dating Speaker Alvarez ng apelido A at maaga pa ang botohan, nabaliktad ang boto ng komite doon sa plenaryo. Hindi po natin inaasahan na mababaliktad itong boto ng House Mabuti Justice na lang si Alvarez ay nagdeklara na agad. Plenaryo. Ang tanong, siya ang speaker dati. Sila ng 106 given na 55 pa lang boboto. At meron nga mga nabalita ay kaya yan. Ang umatras na. Well, sa tingin ko po, makakakuha sila ng 106 pero mahihirapan sila hindi gaya ng mga nakalipas na taon. Uy, si Ridon. Makabuo ng si Ridon, Rocky, sigurado na. Minimum of 215 daw yun. Tapos more pa daw. 205 votes laban kay BP Sara. Siyempre po ang dahilan, ang mga politiko, magagaling po yan. Magagaling ang kanilang pang-amoy kung anong sentimiento ng taong bayan. Kaya lang ang problema sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga talagang mga matagal na nakaposisyon sa iba't ibang distrito, marami sa kanila hindi na rin natatakot kung magiging presidente si BP Sara kasi sa tingin nila, kahit sino pang presidente, mananalo sila sa kanilang distrito. Ang mga talagang magbabago ng boto ay yung mga tao na sa tingin nila, baka makasuporta ng mas malakas na kandidato laban sa kasi yung ilan, mga kababayan, dynasty na yan sa kanila Wala rin silang kalaban, mga kababayan. Pero sige lang. Lintik lang ang ulang ganti din. Nila si BP Sara. Pero yung mga sa tingin nila mananalo sila kahit sino pa ang tatakbong presidente, kukunin na nila yung pera. Dahil alam naman natin, pera ang kabayaran. Pera sa pamamagitan po ng proyekto o pera sa pamamagitan ng mga maleta ang kabayan para sa boto para tanggalin si BP Sara. Ganun pa man, wala naman tayong pananakot na yung complaint na yan ay madidismiss kaagad sa Senado. Unang-una, nagbilangan na kami at talaga pong mahigit sa 10 ang tututol sa impeachment ni BP Sara. Wala na. At dahil po dyan, wala nang kahit anong pag-asa na mapatanggal siya sa pwesto. Kinakailangan po kasi nila ng 16 votes o kaya hindi hihigit sa 8 ang tututol. Pag siya man tumutol, pag yan, mga kababayan, sa tingin natin, libre pa yung endorsement kay Sara, mga kababayan, pag nagkataon. Lalong-lalo na kaliwat kanan ang mga kababayan, yung supalpal nila dyan sa kasinungalingan ng mga buhayang yan. Para pang libreng endorsement yan ni Sara. Hindi na po pwedeng mapaalis si BP Sara. Sa tingin ko po, wala po talagang merito yung mga paratang kay BP Sara. And then problema, mga kababayan, next year, magsasampa na naman sila ulit. Ay, nakakasawa. Tapos ipapasa na naman ng Congress. Tragis ng mga buwisit na yan. Sinasabi nilang graft corruption. Every year. Dahil sa confidential funds, nagkaroon naman po na unqualified opinion. Binaliktad lang dahil si Bangag nila na linustay yung 125 million na naglagay ng bago intelligence fund. Ang unqualified opinion po ng COA ay talagang finding na walang kababalaghan sa paggagasta ng pera ni BP Sara. Bagamat meron pong mga reports ngayon na pinapasoli ang ilang mga halaga, hindi pa po pinalyan. Kailangan dulog pa rin po yan sa Korte Suprema at sa tingin ko, hindi naman paniniwalaan ng Senado yan hanggang walang final ruling ang Korte Suprema. Yun namang sinasabi nilang unexplained increase ng kanyang SALN, ang tinitignan lang naman po. Si Lacson nga, 4 times. Yung SALN mula nung siya ay Vice President nung 2022. Wala namang kalokohan increase sa kanyang SALN ng mga panahon. Kalokohan talaga. Saka yung pagtaas lang ng SALN mismo ay hindi po yung ebidensya na kahit ng krimen.
na nagpapatunay na mayroong graft corruption at yan po yung basihan sa impeachment, no? Yung graft and corruption. Now, yung sinasabi nila, yung name Madriaga, sa tingin ko, wala namang kahit sino Si Madriaga na maniniwala scammer. kay Madriaga. Sa tingin ko, wala namang bumoto dun sa articles of impeachment, pati dyan sa Kamara dahil naniniwala sila kay Madriaga. Bumoto lang sila kasi kapalit nga ng mga maleta at mga proyekto. No? Maleta At sa talaga, tingin no? ko, Kung sino pa yung mga kurakot, mga kababayan, sila pa ang may ganang pagsampa talaga ng impeachment. kung talagang honest to goodness, walang maniniwala sa isang nakakulong for kidnapping at minsan nang nasentensyahan ng kamatayan dahil din sa krimen ng kidnapping. Kidnapper. Yung sinasabi namang pananakot, napakalinaw naman po ng ebidensya, no? Yung Diyos ko, pinakita Lord. nila sa Hindi nga yan yung original nilang complaint, no? Kamara na naging basehan ng kanilang boto na may probable cause, hindi pinakita ang buong konteksto. Alam ko po yan dahil ako dapat ang mag-authenticate dahil ako po ang nag-broadcast ng press briefing na yan sa aking Facebook page. Ang sabi po ni Inday Sara, kapag siya ay napatay, meron na siyang kinausap para patayin ng presidente. Ay, hindi din yan high crimes, mga kababayan, dahil sa korte nga, hindi nga yan lulusot. Paano naging high crimes? At ang unang pinang. At dahil siya po'y buhay, walang ganyang banta. Oo. Dahil ang kanyang di umanong pagbanta ay subject to condition na dapat siya ay mapatay muna. Yan, mga kababayan, kung napatay si na Marcos, edi si Sara, buhay Baliktad nga yun, si VP Inday nga ang mayroong mga kababayan. Mayroong threat, di ba? So bagamat tingin natin na walang kapag-pag-asa itong impeachment nito na magresulta sa Sisirain lang nila si na Sara. matanggal si VP Sara, bakit nila isinusulong? Well, kasabay po ng pagboto ng Committee on Injustice ay lumabas ang pinaka-latest na Pulse Asia report. Sa totoo lang po, nangunguna Kapalabas na naman nila, mga kababayan. Ayan na. Lumagpak na si Sara sa survey. Ganyan na. si Sara. Ibig sabihin, kahit anong putik ibato nila, nangunguna pa rin si Inday Sara. Solid pa rin ang suporta ng ating kababayan, lalong-lalo na yung mga Solid! Visayas kay VP Sara. Pero pansinin niyo po, dito sa survey ng Pulse Asia, at ito namang Pulse Asia ang aking paniniwalaan sa lahat ng mga survey field, Ang Okta Research, huwag nyo lang paniwalaan yan. Nagkagaguhan yan, mga kababayan. dahil sila po talaga ay talaga nakabase sa siyensya. At ako naman may alam ako dyan sa surveying dahil naging yan pong una-una ko naging trabaho nung ako'y estudyante sa University of Michigan sa Institute of Social and Political Research at dyan po nagsimula yung cross-sampling method. Pati nga dyan sa Pulse Asia, mga kababayan, duda tayo dyan. Alam nyo na mga bangag Di ba? Tawag nga natin dyan sa dati False Asia. Wala po ako na kapag At saka SWS is Social Bad Weather Station Survey. wala talaga ang findings ng Pulse Asia. Eto, bakit si Marcoleta dati hindi nga pumasok sa Pulse Asia? Ibig sabihin, minanipulate nila yun. Ang taas nga sa ranking ni Senator Marcoleta, di ba, mga kababayan? Dalawa pong findings na kung one-on-one, Lenny Robredo at saka si VP Sara, panalo pa rin si VP Sara. Kaya lang po ay lumiit ang agwat. Kung hindi po ako nagkakamali, parang 53, Huwag kayong maniwala dyan sa survey. 40 something, no? Hindi ko siya mahanap yung exact figures, no? Pero titingnan ko po yung exact figures, no? So ibig sabihin, lumiit yung agwat. At bakit ko po sinasabi itong survey na to, bakit natin didiscuss? Yan po ang dahilan at mapaalis sa pwesto si Inday Sara. Ang gusto lang nila ay sirain si Inday Sara. Gaya ng ginawa nila nung panahon ni Jojo Binay. Yung panahon po ni Jojo Binay, 80% approval and trust rating si Jojo Binay as Vice President and as in charge of the Housing Department and Filipino OFWs. Iba si Binay Iba si Sara. Ibahin nyo si Sara. Pero nakita naman po natin, Huwag kayong magpalinlang, mga kababayan, dahil yung survey-serving yan, kakamping na yung bangag. Media, survey, yan, mga kababayan. Mga makinarya nila, mga propagandist. Pati mga social media, Facebook, mga kababayan, yung taga-ano dyan, taga-control dyan. Hindi si Mark Zuckerberg, pero kung sino yung nagmamanage ng Facebook Philippines. biglang nawala yung 80% at naging number 4 siya sa eleksyon dahil nga ginamit nila yung Senate investigations, di umano, tungkol sa kanyang unexplained wealth. So ganyan po ang gusto nilang mangyari unfortunately, aminin man natin o hindi, merong kaunting epekto sa posibleng resulta ng eleksyon dahil ito nga po lumalabas na yung Akala siguro nila, mga kababayan, kung wala si Sara,
Tapos na ang laban. Intindihin nyo alalahanin nyo mga kababayan, si Tatay Digong dati. Ilang months lang mga kababayan ang nilaan niya sa kampanya. Sa tingin nyo, hindi matutulad si Baste sa kanya mga kababayan kay Tatay Digong? Oh. What between Sara Duterte and Leni Robredo ay lumiit. Ito po ang kanilang agwat, no? Itong survey pong ito ay ito sa electoral preference po, no? Ang lumalabas po dito ay nako, bakit wala rito? Kakatingin ko po lang ito, ha. Parang tumaas po ang posibilidad ng mga taong boboto kay Leni Robredo. At yan mga kababayan ang nakakatawa. Alam ng kasinungalingan, naniniwala din sila sa sarili na kasinungalingan mga kababayan. Yan ang mali ng mga dilaw. They believe in their own lies. To 43% at nasa mahigit kalahati o mayorya ng mga Pilipino ay boboto pa rin kay Inday Sara. Isipin po natin na bagamat kung one-on-one between Leni and Sara, panalo pa rin si Inday Sara, mukhang humahabol po sa survey itong si Leni Robredo. Survey test. At hindi na po 10% ang vote nila. Naalala tuloy natin si Atty. Topacio mga kababayan. Survey test. Or mahigit kumulang 10% na lang ang kanilang agwat, no? At dahil meron pang 2 taon at meron pang hearing na mapapanood natin sa Senado, ang talagang nais nila mangyari ay talagang bumaba ang survey results ni Inday Sara Duterte. Alam nyo, yung 30% mga kababayan ni VP Inday, hindi na yan mawawala sa kanya. Based na niya yan mga kababayan. Ayan, itong same survey ay nagpapakita na statistical tie na po ngayon ang ang ating Vice President at si Raffy Tulfo. Well, hindi naman po ako masyadong nagtataka dito sa resultang ito dahil sa mulat mula ang Pwede pa mga kababayan, pero pa rin. Wala pa rin yan. Dahil ang ginawa nila mga kababayan kung head to head daw. At ang nangyayari ng mga kababayan, yung supporter ni Raffy Tulfo at supporter ni Leni, nagkakaisa. Dahil dalawang choice lang either Sara or Tulfo. Yung mga makaleni mga kababayan, mga makabangag, ayaw nung bumoto kay VP Sara. Pero hindi tayo naniniwalang tabla. Sa tingin natin, mas malakas ang laban mga kababayan ni Tulfo kaysa kay Leni Robredo. Kung mahihigop ni Tulfo ang supporter ni Leni at mga bangag. Pero sabi na ni Raffy Tulfo, ayaw na daw niya. Kaya ang tingin natin mukhang ang patatakbuhin si Erwin. malakas. Bendalo, ungas. Pwedeng Pero wala talaga yan. Imposibleng mananalo yan kung mga kababayan, kung hindi man daraya. Laban ni Inday Sara ay itong si Raffy Tulfo, no? Ang problema nga lang po ngayon, at ito ay patunay na kahit papano gumagana yung paninira nila kay Inday Sara, ngayon statistical tie, hindi lang sila statistical tie, pareho pa ang porsyento makukuha nila galing sa ating mga botante. Liar yan. Hindi lang statistical tie na talaga sila, no? Kasinungalingan, lies, all lies. Maniwala kayo dyan. At kaya nga po, ang aking mensahe sa mga sumusuporta kay Inday Sara, kinakailangan ngayon pa lang anong baluarte ng Tulfo na yan mga kababayan? Di wala naman. Usapin natin mga kababayan at sabihin natin kung bakit hindi dapat paniwalaan itong nangyari ng proseso ng impeachment, na ito ay ang layunin talaga ay siraan lamang si Inday Sara, nang sa ganun siya ay hindi manalo sa 2028 election. Kung pababayaan nilang tumakbo si Inday Sara, dahil ang plan A nila, sangayon sa ating informante, ay ituloy-tuloy talaga itong impeachment. Pabayaan sila mangarap na makakako sila ng boto. Mangarap pa more. Pero yan po ang kanilang plano, no? Kapag natanggal si Inday Sara, kasuhan at magkakaroon siya ng permanent disqualification from public office. Sa tingin ko, Diyan pa si Baste. Kasi yung accessory penalty ng disqualification from public office ay matapos ang pagdinig ng isang kasong kriminal, at sa tingin ko between now and 2028, walang ganyang conviction na pwedeng makuha. Tapos, mga kababayan, appealable pa yan sa sa Supreme Court. Bagamat ito di umanong pinangako ni Boying Remulla para siya ay talagang ombudsman na hindi leukemia yan. Patakbo si Inday Sara Duterte. Leukemia. Ang paghamon, mga kaibigan, maawa naman kayo sa ating bayan. Oo nga. Talagang inaantay natin ang 2028 dahil panahon na para ibalik natin ang isang responsableng mamumuno sa ating bayan. Pero dahil nga sa paninira ng mga kalaban, marami sa atin ay unting-unting naniniwala sa kasinungalingan. Wala na. Kailangan ang ating kampanya bubok lang ang naniniwala mga kababayan.
Kung naniniwala pa, matagal na. Wala na silang magagawa talaga. Ang problema na lang natin dito mga kababayan, kung mandaya. Yan na talaga. Tuman, kausapin nyo ang inyong mga kapitbahay, tignan nyo kung sino mga nagbabagong isipan, kung sino ang naniniwala sa kasinungalingan. Oo nga, At talagang strengthen kausapin natin. sila at sabihin na itong administrasyon nito, palibasa, Ito lang ang sabihin ninyo. Sino mang susuportahan ni Marcos sa kandidato, kung mananalo yan, hindi mapapanagot. Thank you ang ninakaw nila sa gobyerno na trilyon. Yan ang sigurado dyan mga kababayan. Thank you lahat ng iyon. Walang mapapanagot na magnanakaw. Kung gusto nyong may mapanagot dito sa mga nakawan, Duterte lang mga kababayan ang makakagawa niyan. administrasyong bangag, walang Bangag. nagagawa para itaas ang taas ng kabuhayan ng ating mga kababayan, ay nais lamang manatili sa pwesto dahil gusto pa nilang magpatuloy ng kanilang pagpapayaman. Gawin nating referendum itong eleksyon neto. Kalimutan natin muna for 1 minute na ang tumatakbo ay Sara Duterte at ang kandidato ng Bangag. Pero gawin nating referendum. Kung kayo'y naging kontento sa pamumuhay ninyo sa Di ba yung mga kababayan, isipin nyo na lang si Tatay Digong, no? Bumaba sa pwesto mga kababayan ng 88%. Ito, si Sara mga kababayan. One of a kind na ito mga kababayan. Napakaswerte na natin. Nagkaroon tayo ng Sara Duterte na maglilingkod sa bayan. 6 na taon ni Marcos, iboto nyo ang kalaban ni Inday Sara. Pero kung kayo naman ay nagdanais na talagang pataasin na ang kwalidad ng buhay sa Pilipinas sa susunod na 6 na taon, iboto si Sara Duterte. Ibig sabihin, gawin natin itong darating na eleksyon na isang referendum. Pagbabago or status quo. Kung kayo ay kontento na ang ating kabanang bayan na uubos sa pangungurakot, iboto nyo ang kalaban ni Sara Duterte. Pero kung kayo naman ay naniniwala na panahon na para ang kabanang bayan magamit sa pakikinabangan ng ating mga mamamayan, iboto si Sara. Ganun na lang pong kasimple. Dahil pag hindi natin ginawang referendum ito, baka mapaniwala ang taong bayan sa kasinungalingan. Marami talaga naniniwala. Ang nakakainis mga kababayan, itong mga high school, mga high school at saka senior high, mga college mga kababayan na uulol ng mga teacher ng mga dilawan, mga pinklawan, ang mga visit, mga salot mga kababayan ng mga anti-Duterte, mga NPA siguro yung mga teacher na yan. Nilalaso ng utak ng mga bata. Maraming bata ang nauulol sa paaralan ng mga pink. Lalo na yung mga pasosyal kunwari. Dahil ang kanilang pinuportray mga kababayan basta pinklawan ka, sosyal ka. Yan ang mga kabwisitan mga kababayan na kanilang pinapalabas. Sosyal ang pink. Ang dami namang ngayon, di ba? Mga sosyalera na mga estudyante. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Alam niyo naman po, tayo ay naririto pa rin sa Spokes Hour dahil tayo ay patuloy niyong tinatangkilik. The moment po na hindi niyo na ako tinatangkilik, ititigil na rin po ako. Pero habang nandiyan Wag ka kayo, titigil. nakikinig, patuloy naman po tayo sa ating Spokes Hour. On September 25, 2025, Dito tayo. former Speaker Martin Romualdez was implicated in the flood control scandal after retired Marine Sergeant Orly Gutesa testified during the Senate Blue Ribbon Committee hearing that the lawmaker is a leading figure in this scandal. Gutesa alleged that as a security aide to former Congressman Saldico, he was tasked to carry and deliver suitcases containing basura, a hideous term they used for files of cash, approximately amounting to 48 million pesos each. He recounted that on one occasion, they brought up 35 suitcases for delivery to a residence identified as that of Martin Romualdez at 40 McKinley Street, Taguig. For 7 months since he was implicated by Gutesa, the former speaker remained silent. Only now has he spoken through a video statement dated April 21, 2026, where he finally addressed the allegations surrounding what is now one of the largest systemic looting of the national treasury in our nation's history, the flood control scandal. Ngunit imbes na maliwanagan ang taong bayan, ang kanyang mga pahayag ay lalong nagbunga ng mas maraming tanong kaysa sagot, Ginoong Pangulo. At first glance, the statement appears to be a defense grounded in law, process, and institutional structure. But upon closer examination, Mr. President, this is not a clarification but a calculated narrative. And it is our duty as members of this chamber to dissect this narrative
expose its inconsistencies, and ensure that the truth is not buried beneath rhetoric. His justification for his prolonged silence, an alleged act of respect for the legal process. But lest we forget, this is the same individual who declined the invitation to appear before the Senate to answer questions under oath. The same individual bestowed upon the inter-parliamentary courtesy by the chairman of the Blue Ribbon Committee. Let us be clear. Respect for the legal process is not measured by selective participation. It is demonstrated through full and transparent cooperation, especially when public funds and national interest are at stake. Silence and inaction become complicity. He further claimed that he has cooperated with the Independent Commission for Infrastructure, or ICI, submitting affidavits and documents. But this alleged cooperation was done behind closed doors, without public scrutiny and without any verifiable records accessible to the Filipino people. Until now, when he conveniently authorizes its release. Why only now? Why at a time when the narrative is tightening, when testimonies are emerging, and when key personalities are poised to re-enter the jurisdiction of our laws? Mr. President, timing is everything. And in this case, timing speaks volumes. Let us now address the core of his defense. The claim that he cannot be the mastermind because the budget process is collective, multi-layered, and shared across branches of the government. The former speaker asked, how can I be the mastermind? But the question itself is revealing. By contesting only the label of being the mastermind, he implicitly concedes that he was part of the very system he enabled, the corruption in flood control projects. He deliberately tried to downplay the role of leadership within that process. The issue then is no longer whether wrongdoing was committed, but the extent of his role in allowing it. Mr. President, those of us who walk through the halls of Congress know this. Nothing moves in the House without the imprimatur of its leadership. The Speaker of the House is not a ceremonial figure. He is not a just passive participant. He is the central authority who controls the legislative agenda, influences committee outputs, and ultimately determines what reaches the plenary. To say that the Speaker is merely one voice among many is to paint a picture of the House that is devoid of reality. Mr. President, alam po nating lahat ang kalakaran sa Kongreso. Nasa kamay ng liderato ang kumpas na magpapasulong sa anumang inisyatibo. By asking how he can be the mastermind, the former speaker hid behind the complexity of bureaucracy. He repeatedly and thoroughly discussed the entire budget process while also passing the blame to the executive in line with its oversight on implementation and in line with the principle of command responsibility. But Mr. President, the records of previous congressional and Senate hearings can attest to the fact that corruption does exist within the entire budget process. From budget planning by the executive to budget deliberation by Congress to implementation by the agencies and down to the final scrutiny by the Commission on Audit. To be more specific, while the executive submits the budget proposal, the House leadership decides which amendments are made during the bicameral conference. This is where the real flood control happens, not in the control of rivers, but in the diversion of funds. Sir, the Speaker's defense further falls apart the moment he passes the buck to the former Senate President Chis Escudero. Senator Escudero led this chamber from May 2024 to September 2025, thereby overseeing the Senate budget deliberations for only the 2025 national budget. Romualdez, on the other hand, served as the House Speaker from July 2022 to September 2025, overseeing the full cycle of three national budgets, 2023, 2024, and 2025. Mr. President, the former Speaker also issued a statement that should deeply concern this institution and the entire nation. He declared that he will not go alone and that he knows many things about the current and the past administration. What does this mean? This is not only a tacit admission that he is part of the whole mess, but also his preparedness to drag all others involved with him. Para bang sinabi niya na kung babagsak man siya, Ginoong Pangulo, hindi siya papayag na siya lang ang mag-isa. Hihilahin din niya ang iba pababa kasama niya. Is this a veiled threat, Mr. President? Is this an admission of knowledge of broader wrongdoing? Or is this an attempt to leverage information as a shield against accountability? If he indeed has knowledge that could implicate others, then he has a duty
not a choice, to disclose it fully and immediately. Truth is not a bargaining chip, Mr. President. It is an obligation owed to the Filipino people. Mr. President, let us not be distracted by narratives of victimhood or claims of political persecution. The issue before us is simple. Public funds intended for flood control, funds meant to protect lives, livelihoods, and communities have been misused, diverted, or rendered ineffective through systemic anomalies. If you create, or worse, deliberately tolerate, as the Speaker, an environment where anomalies are allowed to fester and flourish, where corruption becomes blatant and normalized, then you are not merely complicit. You can be also a mastermind. If you appoint a committee chair who not only overlook the red flags but also helps facilitate widespread corruption, you are answerable. You cannot invoke command responsibility in other departments, yet isolate yourself from the doings of your own chamber. If you preside over a system where questionable allocations persist year after year, you are accountable. Mr. President, accountability cannot be selective. It cannot be convenient. And it certainly cannot be avoided through technicalities no rhetoric maneuverings. The Filipino people are watching. They are demanding answers and they deserve nothing less than the full truth. Ang sabi po nila, Ginoong Pangulo, huwag ninyo kaming linlangin. Huwag ninyo kaming paikutin. Ang katahimikan at pagbulag-bulagan ay hindi kawalang kaalaman, bagkus ito'y pakikiisa sa katiwalian. Kapag pikit mata o tikom bibig, ninyong hinayaang mag-ugat at mamayagpag ang anomalya, hindi po iyon inosenteng pagkukulang. Kabilang na kayo sa sistemang nagbibigay daan sa paglaganap nito. Mr. President, this representation calls for a relentless pursuit of truth wherever the evidence leads, whoever it implicates, and whatever the consequences may be. Because in the end, the integrity of this institution and the future of our nation depend on it. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.